Magandang araw mga tol, update tayo sa final weigh-in ni William Cepeda versus Mercito Gesta. May timbang si William Cepeda na 134.2 pounds. Si Mercito Gesta naman may timbang na 134.2 pounds. So parehas pasok sa lightweight division mga tol. May kartada si William Cepeda na 28 wins, 24 KOs, walang talo, isang Meksikano. Hindi madaling kalaban si William Cepeda kaya mapapalaban dito ng gusto si Mercito Gesta. Kaya abangan natin mga tol kung kayang maipanalo sa knockout o decision. Kung manalo dito si Mercito Gesta, siguradong aangat ang ranking sa lightweight division. May edad na 35 si Mercito Gesta mga tol at naipanalo niya ang dalawang huling laban kontra Joel Diaz Jr. at Joseph Diaz. Sa ibang banda naman, pambansang kamao Manny Pacquiao, sinabi niya sa Rappler mga tol na inaantay daw niya ang resulta kung makwa-qualified ngayong Olympic 2024. Nilaunch nga po ni Pacman mga tol ang Maharlika Pilipinas Volleyball League. So hindi lang pang basketball talaga si Pacman, pati na rin ang volleyball. Kung ma-qualified si Pacman sa Olympic mga tol, siya pa lang ang kauna-unahang legendary champion na makapasok sa Olympic sa edad na 45. Magiging history na naman yan mga tol kung makuha ni Pacman ang gold sa Olympic. Hindi pa tayo nakakuha ng gold sa larangan ng boxing. Kung yan ang magawa ni Pacman mga tol, naku, napakagandang record po yan para sa Pilipinas. Sanay na si Pacman na lumaban hanggang sukdulang 12 rounds, paano na lang kung hanggang 3 rounds lang? Parang sisiw na lang kay Pacman yung 3 rounds na laban sa Olympic. Sa iba pang balita, WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete. May report na dedepensahan daw niya ang kanyang WBO kontra Robson Consecao. Magiging undercard nga daw ito sa laban ni Stevenson versus Edwin De Los Santos sa November 16. So maganda ang pinaplano ngayon ng top rank mga tol, dalawang laban ang pwedeng ibigay sa isang event. May report din mga tol na nag-file ang kampo ni Emmanuel Navarrete ng isang request na gawin siyang Super WBO Champion. Ibig sabihin po ng Super Champion mga tol, kapag umakyat si Navarrete sa lightweight division, pwede agad maging mandatory sa WBO Champion. Hindi pa naman binibitawan ni Devin Haney yung kanyang belt sa lightweight. Baka targetin nila itong si Devin Haney. So magandang laban din po yan para kay Emmanuel Navarrete. Sa ibang banda naman, CEO ng Mayweather Promotion na si Leonard Ellerbe. Binalaan niya si Terence Bud Crawford sa planong pag-akyat kay Canelo sa 168 pounds. Hindi daw maging madali kay Crawford mga tol dahil masyadong mabigat si Canelo. Marami pa daw option ngayon si Terence Crawford sa kanyang division tulad ni Jaron Boots Ennis. Hawak na Ennis ngayon ang interim IBF at maging mandatory na yan kay Terence Bud Crawford. Pwedeng labanan muna ni Crawford si Kit Turman, Yordenis Ugas at si Jaron Boots Ennis. Kasama na rin dyan si Vergil Ortiz. So kung mabigyan ng sunod-sunod na laban si Terence Bud Crawford mga tol, baka pwede niya maabot ang 50-0. Sa ngayon may kartada si Crawford na 40 wins, 31 KOs, walang talo. Sa ibang banda naman, Yordenis Ugas sinabing hindi niya alam kung ano ang nangyari bakit hindi niya nakalaban si Kit Turman. Matagal na daw niyang pinaghandaan si Kit Turman mga tol. At itong laban niya kay Mario Barrios. Dapat kay Kit Turman daw ang training niya, pero si Mario Barrios ang tinapat sa kanya. So hindi rin may paliwanag ni Ugas kung bakit daw hindi natuloy kay Kit Turman.